Ang kwento ay nagsimula noong 1969 kasama ang isang lalaki na nagngangalang Benny na bahagi ng isang motorcycle club na tinawag na Vandal sa Chicago. Isang gabi habang si Benny ay umiinom sa isang bar, isang grupo ng mga tao ang umatake sa kanya dahil suot niya ang kanyang club vest. Hinayla siya palabas at binugbog siya sa harap ng bar. Noong mga oras na iyon ay hindi lumaban si Benny hanggang sa matamba ng isa sa mga umatake ang kanyang motor. Pagkatapos ay sinubukan niyang lumaban ngunit siya ay nabugbog muli at iniwan sa lupa. Pagkatapos lumipat ang eksena sa taong 1973, ang asawa ni Benny na si Kathy ay nakikipag-usap sa isang journalist na nagngangalang Danny. Sa oras na ito nais ni Danny alamin ang buong buhay ni Benny. Dahil dito sinabi ni Kathy kung papaano niya nakilala si Benny taong 1965 sa Vandals Club. Kasama niya ang kanyang kaibigan at nakilala ang isang membro na si Cockroach na nang-aasar sa kanya. Si Kathy ay hindi komportable at gusto nang umalis. Ngunit nagbago ang isip niya nang makita niya si Benny na napakagwapo. Subalit binalaan siya ng kaibigan ni Kathy na huwag makipag-date kay Benny dahil masama ang ugali nito. Samantalang si Benny ay napansin na binabantayan siya, lumipat siya at umupo malapit kay Kathy at tumingin sa kanya nang walang sinasabi. Pagkaraan ng ilang sandali ay umalis na siya, pagkatapos ay lumapit kay Kathy ang pinuno ng motorcycle club na si Johnny at sinabihan siyang huwag matakot. Dahil hindi siya sasaktan ng mga miyembro ng club niya o ang kanyang mga kaibigan. Nang umalis si Kathy sa bar para umuwi ay nakita niya si Benny at ang iba pang bikers sa paligid. Inanyayahan si Kathy na sumama sa kanila, doon nagpa siya si Kathy na sumama sa kanya at piniling sumabay kay Benny. Pagkatapos ng isang gabing pag-rides ay iniuwi ni Benny si Kathy ng maaga sa umaga. Pagdating nila sa bahay ni Kathy hinihintay siya ng boyfriend niya kahit alam ni Benny na may boyfriend na si Kathy, wala siyang pakialam. Ipinarada niya ang bike niya sa tapat ng bahay niya at naghintay. Kinabukasan nandoon pa rin si Benny na ikinainis ng boyfriend ni Kathy. Umalis siya dahil hindi niya sinabihan si Benny na umalis. Pagkatapos ay sinimulan ni Benny na makipag-usap kay Kathy at kalaunan ay nagsimula silang mag-date. Pagkaraan ng buwan silang dalawa ay nagpakasal. Kahit na siya ay kasal kay Kathy si Benny ay isang malaya. Ayaw niyang kontrolado siya kahit ang pagsunod sa traffic rules dahil gustong-gusto niya ang mas mabilis ang kanyang motor. Isang araw hinabol ng mga pulis si Benny dahil sa bilis ng kanyang takbo. Naubusan ng gasolina ang kanyang motor sa isang kalsada malapit sa isang field kaya nahuli siya ng mga pulis at inaresto. Kahit na malapit na siya na mahuli si Benny ay nanatiling kalmado at tila walang pakialam. Pagkalabas sa police station nakipagkita si Benny kay Johnny at sa iba pang miyembro ng motorcycle club sa isang bilyaran. Doon sinabi ni Benny kay Johnny ang tungkol sa nangyari sa kanya. Si Johnny na napangiti na lamang nang makita ang kaibigang si Benny, mahal niya ang kanyang kalayaan at hindi niya gusto ang pagsunod sa panuntunan. Noong taong 1973 gustong malaman ni Danny kung paano sinimulan ni Johnny ang Vandals Motorcycle Club. Ipinaliwanag ni Kathy na inspirasyon si Johnny ng isang pelikulang The Wild One. Tungkol sa isang miyembro ng motorcycle club. Dahil sa kanyang pagmamahal sa mga motor, sina Johnny at ang kanyang mga kaibigan na nagngangalang Waho, Corky, Brucey, isang bike-loving entrepreneur, ay nagpa siya na lumikha ng Vandals Motorcycle Club sa Chicago. At ilang iba pang miyembro ay sumali rin kasama sina Benny at Big Jack. Isang araw si Big Jack ay nagmungkahi na magbukas sila ng isang branch sa Milwaukee, dahil may kaibigan siya doon na gustong sumama sa mga Vandal. Noong panahon na iyon ay hindi sang-ayon si Johnny sa ideyang ito na ikinagalit ni Big Jack. Pagkatapos ay hinamon ni Big Jack si Johnny na makipag-away para magpasya kung sino ang gagawa ng desisyon. Nang marinig ito ay tinanggap ni Johnny at sila ay nagplano na magkaroon ng laban sa isang picnic kasama ang mga Vandal Club sa loob ng ilang araw sa picnic. Ang lahat ay nagkakasiyahan hanggang sa sinimulan ni na Johnny at Big Jack ang kanilang laban. Si Big Jack na malaki na gawang ma-corner ni Benny, ngunit hindi siyang madaling sumuko. Matapos ng mahabang laban nanalo si Johnny sa pamamagitan ng pagbali sa daliri ni Big Jack. Kahit nanalo siya nagpa siya si Johnny na hayaan si Big Jack na buksan ang Vandals branch sa Milwaukee. Matapos buksan ang branch, ang Vandals Motorcycle Club ay lumaki at madalas na magkasamang bumiyahe sa iba't ibang lungsod sa Amerika. Isang araw isang 20 years old na bata na si The Kid ay nakita ang Vandals Motorcycle Club na nakasakay sa kanilang motor at namangha si The Kid.
Si The Kid ay naglakad papunta sa kalsada nang hindi napansin na may bumusina na sasakyan sa kanya. Matapos madaanan ng grupo ni Johnny si The Kid na inis sa kotse ay sinira ang mga headlight nito at naglakad palayo. Sa ibang araw si Johnny at ang kanyang mga miyembro ng club ay nagpunta sa isang car show upang ipakilala ang kanilang grupo. Si Danny na mamamahayag ay nandoon na nag-i-interview kay Zipko, isa sa mga vandal. Doon ay ibinahagi ni Zipko ang kanyang hindi pagkagusto sa mga taong nag-aaral sa kolehiyo at nagsusuot ng maayos na terno na nagsasabing hindi sila kumakatawan sa mga malayang Amerikano. Nanatili si Danny na tahimik na hindi nagsasabi kay Zipko na isa din siyang estudyante na sumali sa isang motorcycle club. Habang si Johnny ay pinatigil ang isa pang miyembro ng motorcycle club na sinusubukang guluhin ang mga vandals. Habang si Johnny ay nagpapatahimik ng mga bagay, biglang pumasok si Benny at hinampas ang nanggugulo at mabilis na pinahinto ni Johnny si Benny. At gumawa ng kapayapaan sa pagitan ni Benny at ng isa pang miyembro ng club. Lahat sila ay nauwi sa pag-uusap ng magkasama. Sa kasalukuyan si Kathy ay ini-interview pa rin ni Danny. Ipinahayag niya na madaling magalit si Benny na humantong sa kanya na binugbog ng isang grupo ng mga tao sa isang bar noong 1969. Kinailangan siyang gamutin sa hospital matapos mabali ang binti ng mga umatake. Nag-aalala siya na baka maputol ang paa niya at hindi na siya makakasakay sa motor. Sa kabilang banda ay naiinis si Johnny nang marinig niya ang tungkol sa pag-atake kay Benny. Siya at ang iba pang miyembro ng club ay sumugod sa bar kung saan binugbog si Benny. Upang malaman kung sino ang umatake sa kanya. Matapos makuha ang impormasyon ay iniutos ni Johnny kay Brucey na bugbugin ang grupong umatake kay Benny. Sinunog din ni Johnny ang bar bilang babala sa lahat na huwag manggulo kasama ng mga vandals. Nang nakakita nito kasama na ang mga bumbero ay tumahimik siya. Dahil natakot sila sa mga vandals motorcycle club. Matapos payagang na umuwi si Benny mula sa ospital. Dinala siya ni Kathy sa isang hotel sa loob ng 3 linggo para gumaling siya. Isang araw bumisita si Johnny at niyaya si Benny sa isang event na ginaganap ng club nila. Matapos iwan ni Johnny si Kathy na narinig ang imbitasyon ni Johnny ay pumunta siya para makipagkita kay Johnny sa isang bar. Sinabi nito sa kanya na hindi dapat sumali si Benny sa event dahil hindi pa siya fully recovered. Subalit hiniling ni Johnny kay Kathy na hayaan si Benny na magdesisyon para sa kanyang sarili na ikinainis ni Kathy, kaya lumabas siya ng bar. Samantala si The Boy ay kasama ang kanyang mga kaibigan, nakita niyang muli ang kanyang mga magulang na nagtatalo at kaya naman sinaktan ni The Boy ang kanyang ama na kilalang masungit sa kanyang asawa at anak. Sinubukan siyang pigilan ng ina ngunit hindi na niya ito pinansin. Pagkatapos si The Boy at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa malaking motorcycle club event na inorganisa ni Johnny, dahil gusto ni The Kid na sumama sa mga vandals. Sa kabilang banda si Benny na kasama ni Kathy ay dumating din sa event kahit na kailangan niya na gumamit ng tungkod. Noong mga oras na iyon ang isang motorcycle lover mula sa California na nagngangalang Sonic ay dumating din sa event para magsaya. Sa gabi si Johnny at ang iba ay nagtipon-tipon sa paligid ng campfire at nagbahagi ng mga kwento si Zipko. At nagsabi na gusto niyang maging sundalo at sumali sa digmaan sa Vietnam. Ngunit hindi siya nakapasa sa pagsusulit sa army, pagkaraan ng ilang sandali ay lumayo sina Johnny at Benny sa grupo. Dahil gusto ni Johnny na sabihin kay Benny na gusto niyang gawin siyang bagong pinuno ng motorcycle club. Subalit hindi pa handa si Benny para dito at hiniling kay Johnny na pag-isipan ito. Sa paligid ng campfire, nagtanong ang mga miyembro ng vandals kung bakit nanggaling si Sonic mula sa California para sumali sa kanilang event. Inamin ni Sonic na dumating siya upang labanan si Cal na umalis sa ibang motorcycle club para sumali sa mga vandal. Ngunit nagbago ang isip ni Sonic matapos maramdaman ang matinding pakiramdam ng pamilya sa mga vandals at nagpasya pa siyang gusto niyang sumali sa club tulad ni Cal. Sa kasalukuyan ipinagpatuloy ni Kathy ang kanyang panayam kay Danny at ibinahagi ang isang malungkot na pangyayari. Ang pagkawala ni Brucey sa vandals sa isang aksidente, si Johnny at lahat ng miyembro ng club ay pumunta sa libing ni Brucey para sa kanilang respeto. Malungkot na sinisi ng mga magulang ni Brucey ang motorcycle club sa kanyang pagkamatay. Dahil namatay ito sa isang bike accident, sa kwento ni Kathy ang mga vandals motorcycle club members ay labis na nalungkot sa pagkamatay ni Brucey. Habang lahat sila ay nagkukumpulan si The Boy at ang kanyang mga kaibigan ay lumapit kay Johnny na gustong sumali sa vandals. Sinabi ni Johnny na hindi, dahil 20 years old pa lang sila, pero nagpumilit si The Boy at pinakita kay Johnny ang motor niya.
Sabi ni Johnny, na si The Boy lang ang pwedeng sumali hindi ang mga kaibigan niya. Pumayag agad si The Boy pero nagbago ang isip ni Johnny sa pag-aakalang makasarili si The Boy sa pag-iwan sa mga kaibigan niya. Bigla siyang nagalit at inatake si Johnny, ngunit nagawang ipagtanggol ni Johnny ang kanyang sarili. Sa huling bahagi ng taong iyon nagsimulang magbago ang mga Vandals Club. Dahil maraming bagong miyembro ang sumali kasama na ang mga sundalo mula sa Vietnam War. Isang gabi habang may party napansin ni Cathy ang isang pulang damit na isinuot ng isa pang babae sa party. Sa labas si Cockroach ay kausap ang bagong membro ng club na nagbahagi ng kanyang pangarap na maging motorcycle policeman. Hindi nagustuhan ng mga bagong miyembro ang ideyang ito at nauwi sa pambubugbog kay Cockroach. Kasabay nito kinuha ni Cal, Sonic ang pulang damit sa babae at pinilit si Cathy na isuot ito. Na-curious siya sa damit kaya naman nagpalat siya at namangha ang mga Vandals sa kanyang kagandahan. Tapos napansin ni Benny na hindi pumasok si Cockroach, kaya pumunta siya para tingnan at nakitang walang malay ito sa bakuran. Mabilis na sinabi ni Johnny kay Cal at Benny para dalhin siya sa hospital. Samantala si Cathy ay nagsimulang hindi komportable. Dahil ang mga miyembro ng club ay patuloy na nakatitig sa kanya na gustong matulog sa kanya. Nang hilahin ng ilang mga lalaki si Cathy sa kanyang silid, sinigawan niya si Benny na nagdadala kay Cockroach sa ospital. Buti na lang dumating si Johnny at tumigil ang mga lalaking may ginagawa kay Cathy. Kinabukasan ay nakipagkita si Cockroach kay Johnny at Benny na ngayon ay palabas na ng ospital. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang umalis sa club. Humingi din ng tulong si Cockroach dahil natatakot siyang baka bugbugin muli siya ng mga bagong miyembro kung nalaman nilang umalis siya. Pagkaalis ni Cockroach niyaya ni Johnny si Benny na pumunta sa bahay ni Cockroach ng gabing iyon na may dalang baril. Pag-uwi ni Benny kinuha niya ang baril niya sa wardrobe sabay sumulpat si Cathy at sinabi sa kanya ang masamang nangyari sa kanya kagabi. Pagkatapos ay hiniling ni Cathy kay Benny na umalis sa motorcycle club at lumipat sa Florida upang magsimula ng bagong buhay. Si Benny, nang marinig ang pakiusap ng kanyang asawa ay hindi makapagpasya at piniling puntahan si Johnny. Nang gabing iyon ay pumunta sina Johnny at Benny sa bahay ni Cockroach. Doon si Johnny ay aksidenteng nabaril si Cockroach sa binti at sinabihan siyang umalis ng bayan. Nang makabalik na sila sa sasakyan ay tinanong ni Benny si Johnny kung bakit niya ginawa iyon kay Cockroach. Sinabi ni Johnny na iyon lang ang paraan para protektahan si Cockroach sa mga bagong membro ng club. Dahil doon hindi na pwedeng maging isang motorcycle policeman. Si Benny na pagtanto na nagkakagulo na ang club at maging si Johnny ay hindi na ito kontrolado. Kaya napagpasyahan ni Benny na umalis sa club. Sa ibang araw bumalik si The Kid upang makipagkita kay Johnny matapos maging miyembro ng Vandals. Hinamon ni The Kid si Johnny na makipag-away dahil hindi niya nagustuhan ang pamumuno ni Johnny. Tinanggap ni Johnny ang hamon at sinabihan si The Kid na makipagkita sa kanya sa isang parking lot kinabukasan. Isang gabi nagpaalam si Johnny sa kanyang asawa at pupunta sa bahay ni Cathy upang itanong kung nasaan si Benny. Sinabi sa kanya ni Cathy na sinabi ni Benny umuwi at wala man lang siyang balita sa kanya. Noong gabing iyon si Johnny kasama sina Cockroach at Waho sa kotse ay pumunta sa parking lot upang salubungin si The Kid at ang kanyang mga kaibigan. Nang maghanda si Johnny gamit ang kanyang armas ay biglang lumapit si The Kid at binaril si Johnny. Ang pagkamatay ni Johnny ay nagmarka kay The Kid na opisyal na pumalit bilang leader ng Vandals Motorcycle Club. Matapos kontrolin ni The Kid ang club ginawa niya itong isang kriminal na gang, at ang mga Vandal na nagpuslit ng droga at nagpatakbo ng negosyo ng prostitution at nakagawa pa ng pagpatay. Sa kasalukuyan sinabi ni Cathy kay Danny na sina Corky at Waho ay nasa Criminal Motorcycle Club pa. Ang iba pang mga miyembro ay may iba't ibang kapalaran na maaaring mamatay. Habang si Cockroach ay naging isang motorcycle policeman dahil gusto niya ito. Nagtrabaho si Sonic sa isang sinehan at lumipat si Zippo sa Texas. Ibinahagi din ni Cathy na umuwi si Benny matapos marinig ang tungkol sa pagkamatay ni Johnny. Sa unang pagkakataon nakita ni Cathy na umiyak si Benny dahil nawalan siya ng matalik na kaibigan. Sa pagtatapos ng pelikula natapos ni Cathy ang kanyang pakikipanayam at nagkwento siya tungkol sa buhay nila ni Benny na lumipat na ngayon sa Florida at nakatira kasama ang kanyang kapatid. Si Benny ay umalis sa kanyang dating buhay bilang isang miyembro ng motorcycle club at ngayon ay nagtatrabaho bilang mekaniko. Salamat sa panonood kaibigan.